Meron lang akong i-share. Gawa nun yung pagkaka-order ko nung aking maliit na hikaw. Guys, para itong pinakamagandang investment ng mga OFW, sa mga kagaya kong OFW, sa gold. Kung wala tayong pang-invest sa malalaking sa gold tayo Tingnan nyo ito 18K. Binili ko to sa Cebuana. Tapos ito 24K. Iba siya ang kulay masyadong madilaw ang 24. Open yan Open kaya malambot, laging nadideform. Binili ko to wala pang 5 years. Binili ko to ng wala pang 8,000 sa peso sa palitan. Tapos last year nung umuwi ako nung June, tinanong ko sa Cebuana magkano na ang sangla niya. Aba, nasa kulang 12,000 na. So, ang laki. Ang laki ng magandang investment talaga ang ginto. Dito sa Taiwan ngayon, mahal ang ginto. 10,680 per gram ng 24K. Ang ng 24K dito sa Taiwan ay yung kanilang grams. Ang equivalent ng 1 gram ng Taiwan ay nasa 3.75 grams sa Pinas. Yun ang equivalent nun. Kasi hindi sila pareho. So, sa 10,680 na NT, nasa kulang, nasa kulang 18. 18,000 sa peso. Kagaya nito guys, ito, mga binili ko to sa online selling ng Cebuana. Di ba nag-online selling sila? Itong itong singsing na ito 21K Saudi gold. Nagsimula ako mamili ng mga gold sa Cebuana, wala pang 3 years. Tapos last year nga nung umuwi ako, tinanong ko kung magkano na ang sangla. Lahat ako tumubo na. Hindi nakuha ko na yung aking puhunan, tumubo pa ako. So, siya, napakagandang investment, hindi ka lugi. Tapos nagsimula akong magkuha nito sa Cebuana, ang per gram pa nila noon, 3,250, tapos may 10% off pa. 3,250 ang per gram ng 18K. Nakalimutan ko na yung 21. May 10% off pa yon. So, lalong nakakamura. Ay ngayon, magkano na ang per gram ng Cebuana bintahan nila? Bintahan nila ngayon nasa 4,380 na yung 18K. So, talagang tubo ka na. Tapos, siya. Kaya lang dito sa Taiwan, di ba 24K, bibili ka ng 24K na ganito. Pagdating mo sa Pinas, babalyuhan lang nila yan ng 22K. Kasi ang tinatanggap nila na 24K na value, yung gold bar lang. Kahit alam nila na ang jewelry ay 24K, 22K lang ang value nila. Kasi gold bar lang yung tinatanggap nila na 24. Napakagandang investment ng gold. Ito ang aking mga savings sa gold ko dinadala. Dahil hindi ka lugi. Malulugi ka lang kung pagkakuha mo, i-dispatcha mo na agad. Siyempre, talagang lugi ka doon. Patagalin mo man lang ng mga ilang taon, kaya nga investment Diba? Ito lang yung mga dala ko, kasi ito lang yung sinusuot ko dito. Hindi man pwedeng dalahin lahat. Dito ako nag-i-invest. Dahil mag-invest ka sa bangko, maglagay ka sa bangko, wag mo ilagay lahat ang pera mo sa bangko. Kasi, natin, ang pera sa bangko, halos walang tubo. Tapos, kung hindi mo naman kayang mag-invest sa mga property like lupa, sa gold ka mag-invest, hindi ka talaga lugi. Dahil araw-araw, tumataas ang value. Bibili ka ng mga gadget, araw-araw nagdi-deflate yan, ang value niyan. Yearly, nagbabago ang model. Ang gold, hindi. So, sa mga kagaya kong OFW, sa gold tayo mag-invest. Hirap kaya nang wala kang pera sa Pilipinas, wala namang magpapautang sa iyo. Ay kung may gold ka, napakadali. Punta ka lang ng sanglaan, pera na.
Malulugi ka lang dito kapag talagang kakukuha mo pa lang, ide-dispatcha mo na. Patagalin mo man lang kasi lahat ng nagsimula ako mag-ano ng gold mga 3 years ago pa eh. Lahat 'yun may tubo na ako. Kagaya nga nito, ang laki na ng tubo ko. Itong 24K na ito. Kaya nagulat talaga ako. So, mahirap naman pumasok sa negosyo, lalo na kung hindi ikaw ang magmamanage. Kahit nga ikaw magmamanage, yung mga nag-aral na nga mag-business, nalulugi pa. So, sa ginto, wala kang lugi. Sa pagtubo ka talaga. Ayan. Dito lang sa Taiwan, ang mostly sila sa 18K, hindi sila nagpe-per gram. Sila per piece pag 18K. Hindi pa ako nakakabilang ng 21K sa Taiwan eh. 24 ang nabibili ko. Tapos siya. Ito kasi Saudi gold to. Sa Cebuana ko to binibili. Cebuana lang ang aking trusted na sa pag nagsusubasta sila, magaganda naman, lalo na kung ikaw ay sukay ng Cebuana. Pag may defect, hindi nila ibibigay sa'yo. Sasabihin talaga nila. Talagang sigurado ka. Ayan.